One Piece, Chapter 1, 175, Nidhogg. Nagsimula ang chapter nang iligtas ni Sanji si Robin gamit ang Jable Jambe, winasak ang mga bitag ni Sommers. Si Luffy nakanormal na damit pa rin kasama si Loki, inihatid ang mga bata at pamilya nila papunta sa Western Village kung nasaan si Jarul. Nagwala si Sommers dahil pumalpak ang plano niya. Pinaputukan niya ng mga tinik ang mga kamag-anak ng mga bata na sugatan pa. Pero humarang ang mga bata sa harap ng pamilya nila. Hindi ako tatakbo. Poprotektahan kita, mama. Sakto namang dumating si Zoro at hinarang lahat ng tinik. Sabi ni Luffy, "Good job, Zoro. Alam kong maaasahan kita." Sabi ni Zoro, "Alam kong yan ang plano mo. Gawin mo na." Kinuha ni Luffy ang kidlat mula sa ulap, tinutok ang kamao niya at sumigaw, "Gomu Gomu no Donthor Rifle!" Sa isang napaka-epikong double page, binasag ng higanteng kamao ni Luffy ang katawan ni Sommers habang kinukuryente siya. Lumipad ang mga ngipin niya, nagkadurog-durog ang mukha niya at parang hindi pa sapat, tinapakan pa siya ni Loki. May flashback. Ikinuwento ni Jarul kay Shanks ang totoong kinain ni Loki. Ang mythical Zoan, Ryu no Mi Model Nidhogg. Ang may-ari nito ay nagiging pinakamalaking dragon sa mundo. Mas malaki ang katawan, mas malakas ang kapangyarihan. At kung galing ka sa sinaunang lahi ng mga higante, mas lalo pang halimaw ang lakas. Isang itim na dragon na naglalabas ng kulog, kayang gawing gabi ang araw. Pinrotektahan ng prutas ng martilyong Ragnir, isang sandatang sinasabing hinarap mismo ang Sun God noon. Balik sa kasalukuyan. Sa huling double page ng chapter, bumuga si Loki ng napakalakas na kidlat. Thorheim! Isang pagsabog ng kidlat, puti at itim, at halos lahat ng MMA monsters ay nabura. Huling eksena. Sa Mary Joyce, nakatayo si Imu sa flower room. At sinabi niya, Nidhogg, kaya pala nandyan ka nagtatago. Wakas!